Welcome back sa ating channel. Naging mainit nga sa pindi umano sa mundo ng social media. Tila lumabas na nga ang katotohanan kung ano nga ba talaga ang nangyari sa pagkamatay ni Jimboy Baltazar. Dito nga natin makikita mga kaibigan na wala talagang disiplina ang mga ating hanay ng mga kapulisan na pumunta doon dahil bigla na lang nagpaputok ng baril at talagang laglagan na nga itong si Carpio at mga sarhento. Dito nga natin makikita mga kaibigan na ano nga ba talaga ang nangyari, bakit walang disiplina ang ating mga kapulisan na pumunta kay Jimboy Baltazar na ito dahil hindi yata nila alam ang kanilang ginagawa batay nga sa paglilitis ni Senator Bato de la Rosa at Raffy Tulfo ay talagang ginisa nga sila sa Senado na kahit ano-ano na lang ang pinapalusot nila. Kaya naman sigaw ng taong bayan ay abolish na ang ating mga hanay na mga bulok na ito at palitan muna ng mga army para sa kaligtasan ng ating bayan. Ito ang banat ng maraming netizen. Well mga kaibigan, talagang babatikusin ang ating mga kalespuhan kung ganito palagi ang kanilang ginagawa, buhay na ang nakataya. Kaya naman dapat talagang maparusahan itong mga ito at matanggalan ng lisensya at mabilanggo sa kanilang ginawa. Dito nga natin makikita mga kaibigan na dahil nga sa kalakaran nila sa loob ng PNP ay talagang maraming nadadamay na mga inosente na tao. Talagang ginagawa nila kahit walang kasalanan or hindi ito pulburon user ay ginagawa na lang ng ebidensya or talagang pinapas lang na lang para may masabi silang report. Ito nga ang nakakalungkot. Well mga kaibigan, nadadamay ang matitino nating mga kapulisan sa bansang Pilipinas na ito kung ganito ang ginagawa ng mga pulpol na lesbo na ito. Well mga kaibigan, para nga sa karagdagang impormasyon, panoorin nga natin ang buong video. At kung bago ka lamang sa aking channel, huwag kalimutan i-click ang subscribe button at notification bell para lagi kang updated sa ating mga bagong video. At para sa solid viewers natin dyan, maraming salamat sa walang sawang pagsuporta. May tinamaan ba noon nung tatlong putok na sinabi mo? Wala po ako sa amin direction po. Papunta sa inyo? Opo. Sinong tinamaan? Wala po. Wala. So, hindi tinamaan si Jimboy? Di po. Kasi di pa po siya nakasama pa siya. Tama pa sa loob ng bangka. Kasama mo pa sa loob ng bangka? Opo. So, Tapos na po kami natatakot kasi baka mangyari sa amin. Mr. Chair, pwede ako sumipon? yes. Jimboy, gusto ko lang sana klaruhin ba na Okay. kung Sabi niya, doon sa paputok, wala raw tinamaan. Hindi raw tinamaan si Jimboy. Pero Jimboy, may tama kasi. I mean, si Jimboy kasi may tama sa muka. Di po. So sabi mo, nagpaputok ng tatlo at walang tama. Ilang beses bang ilang putok ba ang narinig mo? At kailan mo nakita, kasi kasama kayo sa bangka ni Jimboy, kailan mo nakita na bumagsak si Jimboy sa tubig? Ganito po kasi siya sobrang tamang Jimboy. Akbang po siya ng malon. Tapos kung saan po siyang tubig na bumagsak, doon po siya pinagpapapak ilang beses po. So yung nasa tubig na siya, doon siya pinapaputokan. Ilang beses siguro sampu po. So doon sa 10 paputok, habang nasa tubig, doon na siya tinamaan. Siguro po. Sige, sabi sa ako lang po mag-isa sa loob ng bangka. Okay. Now, last na lamang, and then babalik kay Senrisa. Sorry, Senrisa. So, nung hindi na lumutang si Jimboy, wala kang nakitang pulis na pumunta doon sa ilog para sisirin siya o tingnan kung ano nangyari sa kanya o para paahunin siya? Wala po. Hintay na lang po nila ng kulang kaibigan po. At ilang oras yun sa inyong palagay? Gaano katagal? Bago umaksyon yung mga pulis? Wala, no? The answer is probably no. Yung pakpak po ang tulad ito yung mineta po ang dugo doon sa bangka. Yung pakpak po siya itong tama na siya. Bago siya tumalon, may tama na siya. Kasi mineta po ang dugo sa butas eh. Hindi, kasi sabi niya kanina, medyo magulo. Sabi mo kanina, yung 3 putok, walang tinamaan,
and then lumundag siya, pagdating sa tubig, doon siya pinaputukan, 10 at doon na siya tinamaan. Pero ngayon sabi mo, sa bangka pa lang, may dugo na bago siya lumundag. Di po yung nakaano na sa bulsa, nakakapagod sa bulsa, doon na po siya pinagpabaril. Okay. So nasa tubig siya, tapos nakaangat siya. Di po sa bulsa pala siya ng pagkakapakit, patalon pa lang po siya, pinagpabaril na po siya. 3. Di po, ilang beses na po yun. Ilang beses na sinusunod-sunod yun. 4 po. 4. Tapos yung natal na po sa tubig. Ayun. So, bago siya tumalon, may tama na siya. Okay. Yung bas nandun nakakaalat. Kaya nga, bago siya tumalon sa tubig, may tama na siya. Kasi kanina sabi yung 3, so 4 pala. So, pang-4 siguro, yun yung tumama. Puro po. Okay. And then, pag nung nasa tubig na siya, doon na siya inulanan ng bare, ng paputok. 10 beses, sabi mo. Hanggang beses. Okay. Marami. Senator Tulfo, Jimboy, andali lang. Sunny Boy. Sunny Boy, yung sa tingin mo, tumalon si Jimboy sa tubig dahil natakot siya o nahulog siya dahil tinamaan siya ng bala? Paano nangyari? Kinamakan ng bali. Ikaw, bakit hindi ka tumalon? Di po kasi ako marunong. Hindi ka marunong lumangoy. Apo. So anong ginawa mo noon? Kasi siguro ko na po ako. Abang sumusuko pa po. Ano? Sumusuko po. Misigaw na po ako. Abang sumisigaw ako, papuputukan pa rin ako. Mabuti hindi ka tinamaan. So klaruhin natin ha, para ma-record lang namin dito, si Jimboy hindi tumalon, kundi nalaglag siya dahil tinamaan ng bala. Yan ba nakita mo? Kasi magkatabi mo kayo doon. Sobrang kaba niya po. Maon po sa taas ng bangka sa bulsa. Tapos po, Sandali lang, ano ba yung sinasabi mo palaging butas? Ano yung butas? Tapos po ng bangka, naipon yung mga tubig sa galing po sa ulan. Butas ng bangka, yung katawan. Apo. Sunny Boy, yung parang hold ng bangka, yung butas sa gitna. Apo. Yun yun. Kasi po yung limasan na para wala po yung tubig. Yun yung nililinis nyo ng tubig. Apo. Sige, Senator Risa. Yeah, go ahead. Yes, Mr. Chair. So, yung video po na ipapakita natin, dito po natin makikita o maririnig yung putukan. At mas ma-estimate natin ilan talaga. Kasi yung description sa pinaulan na ng bala. So, ito po, Mr. Chair, ang video niyan. Baba sa baba. Sige. So, ayun, nag-uulit lang, Mr. Chair. So, ito po ay video recording, dinig po yung putukan. Sunny Boy, tama ba na nakatutok ang halos 20 pulis sa inyo ni Jemboy nung oras na ito? Opo. Lahat po sila nakapo sa amin. Tapos yes, Sunny Boy. Ano sinasabi mo? Doon po sila nakapo lahat sa amin. Okay, tapos nung nahulog or natamaan at nahulog si Jemboy mula sa bangka, patuloy pa ba siyang pinagbabaril nung oras na yon? Opo. Nung nahulog siya sa tubig, mas dumami ba at mas lumakas ba ang pagbabaril na narinig mo at nakita mo? Ako narinig ko po. Dahil po siya alakas po na bala na narinig ko eh. Malakas yung barila na narinig mo. Opo. Tapos, tama ba na may tama ng bala sa iba pang parte ng bangka? Dahil kayo nga ay una tinutukan tapos pinagpuputakan ng mga pulis?
tama po yung sa tolda. Sa tolda po ng bangka. Sa tolda ng bangka may tama ng bala. Opo. Saan pang parte ng bangka may tumama ang pagbabaril? Saan yung iba eh. Saan, Sunny Boy? Hindi ko na po alam kung saan po tumama yung iba. Pero nakita ko po sa tolda po. Kasi yung pag-ahon ko po, nakita ko rin po. May butas yung tolda. So pag-ahon mo dun sa butas ng bangka, nakita mo may tama ng baril sa tolda. Opo. At kanina may nabanggit ka rin, gusto kong i-confirm, nung hinila na nung pulis yung bangka ninyo, sinabi pa ba sa'yo na lumabas ka na at hindi ka na babarilin yan? Opo. Sinabi po nila sa akin. May tanong din yung aking kasama rito. Ilan, sa paningin mo, ilang mga pulis ang nandyan? Kasi kanina tinanong ko, mga 20. Ganun, ano ba ang bilang mo sa mga pulis na nakatutok nung una sa inyo tapos bumaril sa inyo ni Jemboy? 20 pulis po tapos 2 pong nakaswat. So 20 pulis at 2 nakaswat. So mga sa alaala mo ng iyong mga mata, mga 22. Ngayon, Sunny Boy, pagkatapos ng nangyaring iyan sa inyo ni Jemboy, nung dinala ka naman sa police station, Sunny Boy, totoo bang sinaktan ka nila habang kinukuhanan ng statement? Opo, bawat po yung kasi may pinahita po sila sa akin mga nangungulit at po kung pinahita ko to. Hindi ko po kanila, ayun po ba, saan po sa Sunny Boy, excuse me Senator Risa. Yes, Mr. Chair. Pwede mo po, Sunny Boy, ilapit yung microphone sa bibig mo, tapos dandahan ka magsalita para marinig namin dito. Kwan, pakigandahan lang para maintindihan namin dito. So, sige, pwede mag-sige po ulit, Mr. Chair, Sen. Risa, kasi Yes, Sen. Sen. Risa yung pagdating sa presinto. Yes. Yung tanong ko bago siya dinala sa presinto, Sunny Boy, kasi nagbigay ng sworn statement itong si Police Captain Mark Joseph Carpio. Tingnan mo kung tumutugma doon sa pagkakaalam mo kasi nandoon ka, na pagdating nila sa lugar, may 10 metro ang layo mula sa kinatatuyan at agad daw kayong pinakiusapan na kung maaari ay lumapit at sumuko na. Totoo ba yon? po. Totoo ba na kinausap kayo ni Captain Carpio at sinabihan na, nilapitan kayo at sinabihan na sumuko na? Hindi po kasi 5 metro po yung layo ng bangka eh. Wala siyang sinabing gano'n na sumuko na. Kaya po. At sinabi niya sa halip na sumuko raw kayo, ay biglang tumalon si Jimboy. Hindi gano'n nangyari. Hindi po. Wala po niya sinabing gano'n. Okay. Yun lang. Thank you. Thank you. Salamat, Mr. Chair. I would like to Yes, acknowledge Mr. the Chair. presence of Senator Robin Hood Padilla. Thank you, Your Honor. Continue, Senator Risa. Salamat, Mr. Chair. So, Sunny Boy, pagkatapos ng mga pangyayaring yan, dun sa bangka, dun sa tubig, ulitin ko lang yung tanong kanina, totoo ba na sinaktan ka ng pulis habang kinukuhanan ka ng statement nung idinila kanila sa stasyon? Ako, pinuntok po nila sa mga tagiliran ko po. Inano ka sa tagiliran? Suntok po. Sinuntok ka sa tagiliran? Ilang beses ka sinuntok? Ilang beses lang po, pero malalakas po. Ilan? Ilang beses lang po, pero malalakas po yung suntok nila. 3 beses kang sinuntok ng malakas sa tagiliran. Yun. Nandito ba yung taong ito na gumawa nito sa iyo? Sunny Boy. Maalala mo ang mukha, Sunny Boy, ng pulis na sumuntok sa'yo? Hindi ko po makita, ma'am. Wala po dyan. Anong suot niya? Anong uniform niya? Kasi normal yan, pag sinuntok ka, tinitingnan mo kung sino yung sumuntok. Anong suot niya? Anong bihis niya nung panahon na yun? Civilian po siya nun. Nakasibilyan. Po. Nakapantalon, nalungpas o naka-short pants, naka-t-shirt, naka-sleeveless, anong kulay? Amaw po siya na maliit. Maong?
Ha? Nakatokong po siya nun, sabay naka-jacket po. Maong tapos naka-jacket. Mr. Chair, pakitanong lang kung paano niya nasabi na pulis yun. Kaya nga, paano mo nasabi na pulis yun, Sunny Boy? Sahid po yun. Ha? Sahid po. Ano yun, Sunny Boy? Mga sahid po. Yung mga nakasibilyan lang po. Said. O, so pulis yun. Tingin mo, pulis talaga yun. Opo. So, isa lang siya nanuntok sa'yo o marami sila? Siya lang po. Kasi siya lang po nagpapalita sa akin ng mga larawan ng mga nang-hold up sa C3 po. Isa lang. Mr. Chair, Sige. Sunny Boy, bakit hindi mo na kita yung mukha niya? Nakikita ko po kaso po, hindi ko po siya kilala masyado sa pangalan. Pero sa mukha po, kilala po. Okay, Actually, Mr. Chair, sige, pwede ba nating ipakita kay Sunny Boy? Itong Opo, mga anim. pulis. Madali naman niya malaman eh. Kasi at that time, kung sino ang nakalagin na pumasok sa estasyon na yon, May login doon na record. they're supposed to. Yung, sa Kung sino naka-duty, nandiyo naman sa record nila, kung sino naka-duty ng mga operatiba at that very moment, doon sa estasyon na yon. Sabi niya, Said daw eh. Ang Said naman eh, 24/7 yan, on and off, nandun lang yan sila sa stasyon eh. So walang recording yan doon. Sino taga-Said sa inyo? Station Anti-Illegal Drugs Unit. Said. Kasi klaro, sabi niya, Said daw, di ba? Said. Sino mga Said mo doon? But anyway, sige lang, baka, sino nakasibilyan sa inyong anim? Ang panahon na yun? Sino nakasibilyan? Sino? Asang kamay? Maliban at saka Bugayong. Sumama ba kayo doon sa estasyon? Nagdala kay Jimboy? Kasi maliban din daw po, biglantahan din po ako niyan eh. Ano? Ano tungkol kay Sergeant Maliban, Sunny Boy? Hindi po ako ni maliban na tira ko umamin. Hindi na ako maabulan ng magulang ko. Pag hindi ka umamin, hindi ka maabutan ng magulang mo. Sabi ni Sergeant Maliban, Opo, nandun pa po ako sa amin. Kasi sa may ilog pa po. Nakaposas pa po ako. hindi masyado. Mr. Chair, Sunny Boy, ano ang pinapaamin sa iyo ni Sergeant Maliban? Yun lang. Sunny Boy? Yes, ma'am. Sunny Boy, andyan ka ba? Yes, ma'am. So tinatanong po namin, ano ang pinapaamin sa iyo ni Sergeant Maliban nung nasa stasyon kayo? Yun nga po yung mga hold up sa C3 kung may kilala daw po ba ako. Tinatanong ka tungkol sa mga nangho-hold up? Opo. Mr. Chair, kung pwedeng ipakita kay Sunny Boy sa ating camera yung 2 sa 6 na naka-civilian ngayon, at least kung ma-identify or ma-rule out kung sila yung sumuntok sa kanyang tagiliran. Di, mas maganda siguro silang lahat na nandun. Sino Sige po, Mr. nakasibilyan? Chair. Team leader, sino mga nakasibilyan during the time? Aside sa 2 intel operative, si Maliban at si Bugayong. Sino nakasibilyan? Sir, yung mga iba pa pong intel, Sino? si Police Staff Sergeant Sausa, Tayo. Sige, lapit ka dito. Sino pa? Police Corporal Kilan, Ilan? Forward. si Police Staff Sergeant Villanueva, Villanueva. Kung nakasibilyan ka. Ito. Sino pa? si Police Staff Sergeant Laico, intel sila. Sino pa? Yan na po lahat. Yung nakasibilyan yan during the time. Yes po. So tayo kayong 2. Tayo. Mag-police line tayo dito. Ay, parang police line. Talaga, literal na police line ito.
Kasi pulis ang nakalinya. I don't want to do this, ha? Hoy, makinig kayo. I don't want to do this. Pero in the interest of truth and justice, para rin kayo hindi mabigyan ng masamang pag-isip ng taong bayan, pakita natin yung mukha nyo kay Jimboy. The same is true kung andito si kung andito si Sunny Boy, magkaharap-harapan mo din kayo magkikita. So, ipakita lang natin yung mukha ninyo. But before that, baka meron sa inyong gustong umamin na may nagsuntok ng Jimboy. Ay, Sunny Boy. Meron? Wala. 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 So, wala. Okay. Amira, ikuha mo nga yung mukha nila para makuha ni Jimboy, ni Sunny Boy, kung sino nanuntok sa kanya. Hindi, Mr. Chair, isang huling katanungan lang. Mr. Chair, if I may. Go ahead, Senator. Doon sa tanong ni Joseph. Senator Bato, uling katanungan sino sa inyo ang nanuntok doon sa tagiliran ni ano? Bago kayo i-identify ni Sunny Boy. Dahil pag kayo na-identify ni Sunny Boy at nagsinungaling kayo, pakukulong namin kayo. Sige na, one last chance. Sige, para hindi na kayo makontem. Wala. Wala talaga. Magsalita, ikaw rin sumagot ka. Ikaw. So, yung iba sumagot, ikaw ayaw. Baka mamaya, ikaw ang nanuntok. So, wala. Okay, sige, Sunny Boy, tingnan mo nga itong mga mukha nila kung saan dito yung nanuntok sa'yo. Pa-close up kung pwede. Ha? Close up isa-isa. Parang beauty contest. Mr. Chair, Yes, Sunny Boy, nakita mo ba itong 6 na tao? Meron ba sa kanila yung taong sumuntok sa'yo nung araw na yon sa tagiliran mo? Wala po dyan, ma'am. wala. Wala po. Sige, thank you. You may sit down. At least, sabi kayo na totoo. Na hindi kayo. Maliit po yun. I commend you for being very brave to stand up and to be cleared. Masama man sa kalooban ko, para tayong gumawa ng police line dito. Pero tulong na rin ito sa inyo para mapasinungalingan kung merong magkuhan sa inyo, magbintang. Mr. Chair. Thank you. Yes, go ahead, Senator. Mr. Chair, may sinasabi po si Sunny Boy na maliit daw yung taong sumuntok sa kanya. Maliit. Sinong maliit sa inyo? Bigote po siya. May Maliit bigote. at may bigote. May pulis ka ba na may bigote? What? Wag, Kilala po May ni Captain bigote sa Carpio. estasyon nyo? Kilala po ni Captain Carpio. Dinala ni Captain Carpio yung maliit na may bigote na nagsuntok sa'yo. Kinausap Maliit nila ako na may ng alaw. bigote. Baka may acid ka, Carpio. Dinala mo Sir. daw. No sir, wala pong may bigoting pulis sa amin. Acid. Wala rin po akong asset sir. Kinausap niyo akong dalawa sa taas. Ano yun, Sunny Boy? Kinausap niyo akong dalawa sa taas. Yun yung umano sa akin. Kinausap ni Captain Carpio. O, yung kasama niya po. Isa. Yung isa na sumuntok sa'yo. Opo, siya po yung umano sa akin. Laruin mo. Kilala niya. Kilala mo. Kinausap mo daw yung nanuntok sa kanya. Maliit na bigote. So sigurado ako hindi yung pulis. Kaya wala bang kayong pulis na may bigote, di ba? Yes sir, wala po kami Walang may pulis na bigote. So asset yun, baka asset. Baka may asset ka doon na kinausap mo. Wala rin po akong asset sir. Mr. Chair, Sunny Boy, bukod sa maliit yung tao, may bigote, meron pa ba siyang ibang pagmumuka or sa pangangatawan na naalala mo, yung taong sumuntok sa'yo? Ayun lang po, medyo maliit, may bigote po eh.
Medyo maliit at may bigote. Yun lang yung naalala mo sa kanya. Sunny Boy? Oo. Yun lang ba yung maalala mo sa taong sumuntok sa'yo na maliit siya at may bigote? Opo. May baril po. At may baril? Opo. Anong klaseng baril ang dala niya? Hindi ko po nakakita kasi nakaano po yun eh. Nakatayo po ng damit niya eh. Tsaka po naka-jacket siya nun. So yung naalala lang, Mr. Chair, ay maliit, may bigote at may baril na nakatuck-in sa jacket. Siguro, Mr. Chair, baka kailangan mo na magpahinga ni Sunny Boy because this is the first time na isa lang siya at siguro sa pagkakabigla, kaya kung minsan medyo nahirapan siya sumagot sa mga ating mga katanungan, plus maybe na-intimidate siya dahil nandito tayo mga senador at maraming mga pulis. Pagpahinga muna natin siguro siya for a few minutes. I agree. Dalawang tanong na lang po, Mr. Chair, kung maaari kay Sunny Tatanong Boy. pa sana ako sa... Okay, pero thank you. Thank you, Risa. Senator Risa, may tatanong ka pa kay... Dalawa na lang po kay Sunny Boy sa puntong ito, Mr. Chair. Patapusin natin. Sorry, Sen. Risa. Yeah, kasi parang nakita ko, parang kinakabahan. Kaya nga eh. Pero sige po. Sige po. Dalawa na lang. Dalawa sa ngayon, Mr. Chair. Okay. Salamat kaayo. Sige. It's all right po, Sen. Rafi. Sunny Boy, dalawang tanong na lang sa ngayon. Alam ko hindi madali ito sa'yo dahil pinaalalahanan pa ng mga tanong namin yung nangyari sa inyo, yung ginawa sa inyo ni Jemboy. Dalawang tanong na lang, Sunny Boy. Una, tama ba na yung salaysay na pinapirmahan sa iyo ay hindi naglalahad ng katotohanan? Pero pinapirmahan sa iyo dahil at natatakot ka sa mga pulis sa oras na yon. Sunny Boy? Oo. Tama ba na pinirmahan mo yung isang salaysay dahil takot ka sa mga pulis, pero hindi totoo yung nakalagay dun sa salaysay na pinapirma sa'yo? Opo, ma'am. Mali po yung salaysay po ni Galvez po. So, Nino? Galvez? Yung ano po, yung investigator po nag-interview sa akin. Si Investigador Galvez ang nagpapirma sa iyo ng statement na hindi totoo? Kasi napakahaba po ng salaysay na binigay ko po sa kanya. Pagdating po ay fiscal, sobrang ikli lang po yung nakita ko. So mahabang salaysay ang ibinigay mo, tama ba kay Sir Galvez? Yan ba yung sinabi mo? Pero bang... Jimboy, habang mapahinga ka muna sandali, ha? Dali lang, Senator Risa. Yes, Mr. Chair. Galvez, yun. Tama ba na Yes po, Your iba daw ang sinabi binigay ni salaysay ni Jimboy sa iyo, tapos nang i-convert mo na into affidavit, iba ang lumabas? Hindi po totoo, Your Honor, dahil nung time po na yon ay marami na po siyang mga nakausap. Marami So, nakausap. nung ini-interview ko na po siya, sabi ko sa kanya, sabi ko huwag kang matakot, sabi ko sa kanya, sabihin mo lang ito totoo para matulungan yung kaibigan mo, sabi ko po. Meron kang kopya ng affidavit na kinuha mo sa kanya? Meron din po. Pahibigay dito sa committee para tingnan ko yung pirmado niya. At saka, Mr. Chair, salamat kayo, Mr. Chair. Sir Galvez, totoo ba na yung original na statement na kinuha nyo kay Sunny Boy, pagdating daw sa piskal, maikli na? Yun po ay pinirmahan ni Sunny Boy po sa harap po ng piskal. O yun na nga po. For the record, Mr. Chair, sinasabi po ni Sunny Boy, hindi totoo yung nakalagay dun sa affidavit na yon, pero pinirmahan niya dahil natatakot siya sa pulis. And at this point, yes, Sunny Boy? Mr. Chair, pwede makasigil. Ma'am, tutulungan kita, Sen. Risa. Sen. Risa. It's okay, Sen. Rafi. Gusto ko lang pakinggan yung huling sinasabi ni Sunny Boy bago ko i-turn over ulit sa inyo, bago sa huling tanong ko. Yes, Sunny Boy, may sinasabi ka ngayon? Hindi ko po pinirmahan sa police station yung hindi po sa fiscal.
Okay, so pinirmahan mo sa police station. And Mr. Chair, at this point, gusto ko pong paalalahanan si Sir Galvez. Nung nakarang hearing kahapon, hindi po namin kayo isinama sa citing in contempt dahil may nakita po kami sa komite na at least effort nyo na magsabi ng totoo or mas totoo kaysa sa sinasabi ng ibang sumasagot sa mga tanong namin. At sana hindi po kayo lumihis dyan sa hearing na ito, kundi magsabi pa ng higit na totoo o yung kompletong totoo. Dahil para sa amin po, napakabigat ng sinasabi po ni Sunny Boy. And huling tanong kay Sunny Boy, Mr. Chair, Sunny Boy, nabanggit mo ring may pulis na nagsabing ipasok sa iyong salaysay na may dalang baril at droga si Jemboy. Tama ba yon, Sunny Boy? Opo, ma'am. Para po daw po sa kapulisan na mawalan po sa serbisyo. Ano, serbisyo? Opo, ano po yung sabi po sa akin ni Captain Carpio. Sinabi ni Captain Carpio. So, naunahan mo na yung huling tanong ko na nandito ba yung taong ito. So, Mr. Kihin sa salaysay niya na may dalang baril at droga si Jemboy. Tama ba yan? Hindi po, Your Honor. Wala po ako sinabing ganun. Mr. Chair, for the record, pinasisinungalingan ni Captain Carpio yung sinabi ni Sunny Boy na para po sa akin at least ay napaka timbang. Baka po yung sinasabi ni Sunny Boy ang pinasusinungalingan yung sinasabi ni Captain Carpio. Na unfortunately up to this point in time, Mr. Chair, hindi pa mapalaya ng komite sa pag-cite in contempt dahil hindi pa po nagpapakita ng good faith na magsabi ng totoo dito sa investigasyong ito. Salamat kayo, Mr. Chair. At Sunny Boy, maraming salamat sa sandaling ito. Thank you, Senator Risa. Senator, si Jinggoy muna. Okay lang? Senator Jinggoy. Thank you, Mr. Chair. Captain Carpio, ano sa tingin mo makukuha ni Sunny Boy sa pagsisinungaling niya kung di totoo yung mga sinasabi niya? Dahil ako, palagay ko si Senator Risa, pati si Senator Bato, Senator Raffy, tsaka Senator Robin, naniniwala kami dun sa salaysay ni Sunny Boy. Na kung ano-ano sinasabi mo sa kanya. Ano sa tingin mo makukuha niya kung nagsisinungaling siya? Ilapit po yung microphone sa bibig mo. Sir, sa makukuha niya sa pagsinungaling niya, pwede rin po siya makasuhan, sir. Hindi yan ang tanong ko. Sa tingin mo, nagsisinungaling siya o ikaw ang nagsisinungaling? Dito nga natin makikita mga kaibigan kung ano nga ba talaga ang nangyari sa pagkawala ni Jimboy Baltazar na ito. Makikita natin na naglalaglagan na ang magkakasama na 6 na pulis na sangkot nga rito. Dito kasi natin makikita mga kaibigan na talagang hindi nga tama ang kanilang ginawa. Dahil kung talaga naman na plano nilang huliin ang isang tao ay talagang dapat na plano ito ng maayos at mahuhuli nila ng maayos. Hindi ganito na inosenteng tao ang kanilang pinapaslang at nahuhuli. Well mga kaibigan, kung kayo ang tatanungin ano ang inyong mga opinyon, just comment below sa ating comment section at ating pag-uusapan.